Buenos dias, damas y caballeros. Welcome to another of Vad's pre-recorded vlogs dahil may lakad po tayo ngayon. Just a short update lang po dito sa kaso ng mga Duterte sa International Criminal Court. And I'm not just talking about Rodrigo Roa Duterte. I'm also talking about Vice President Sara Duterte. Malay natin, ha? Malay natin, makakabuenas tayo at within the year, ha? After mailabas yung warrants of arrest kay meron na nga warrant kay Bato de la Rosa, baka lalabas na rin within this month according to Senator Antonio Trillanes yung warrant kay of arrest kay Bongo. At malay natin kung si Bato at Bongo ang second batch, malay natin si Sara Duterte ang third batch kasi sa supplemental affidavit sa kaso niya, lalo na after nagtestify si witness Arturo Las Cañas, ay naisama rin si Sara Duterte sa kaso, having been the one to have suggested the idea of implementing of Plan Tokhang, yung bibisitahin muna yung mga suspected criminals and addicts and drug lords to warn them, and then if they do not heed the warning, then isa-salvage na lang sila or i-extrajudicial execution na lang, or salvaging ang tawag natin. Ang difference lang, yung sa time ng tatay niya, yung gangland style of execution, yung para bigyan ng warning ang publiko. Pero doon kay Sara, sa under of Plan Tokhang, as suggested by Sara, kasi nung mayor siya, ginukuha na rin siya, kinukulit na siya, tinatanong na siya ng media bakit maraming daylight execution. So ang suggestion niya, para hindi madugo at hindi habulin sila, being a lawyer, hindi habulin sila ng mga human rights groups, ay ikwa na lang, dali na lang sa Laud quarry side at doon papatayin at ililibing. So kumbaga less bloody, para kung lalabas man sa police blotter, missing person report lang ang gagawin ng pamilya, hindi yung murder ganon. So syempre as a lawyer, she knows the significance of that. So yan ang sinabi ni Arturo Las Cañas. So posible kaya na naamoy kaya ng mga kapatid niya si Pulong Duterte, Baste Duterte at Kitty Duterte na susunod na ilalabas ng ICC yung arrest warrant ni Sara Duterte? Kasi sa simula pa lang ng taon, humirit na sila kaagad sa Supreme Court, na sa petition or sa motion na kung saan sinasabi nila na hindi pa moot and academic ang issue ng writ of habeas corpus na hiningi nila sa Supreme Court. Ito yung writ of habeas corpus petition na final nila nung naaresto yung tatay nila last year, kung saan hiningi nila ang Supreme Court na orderan ang Marcos government para ipresenta si former President Duterte sa mga justices ng Supreme Court, ngayon recently nagkikita nila na parang gusto na itong i-declare ng Supreme Court moot and academic, na kumbaga ano pang i-discuss natin. Ang moot and academic, ibig sabihin may mga events na na-overtake ka na dito sa petition nila at physically impossible na ibalik si Duterte, kaya kumbaga nawala ng saysay. So hindi na kailangan i-rule pa man
whether i-grant or hindi i-grant yung writ of habeas corpus dahil wala na nga. Wala na nga si Duterte at wala naman power, wala naman military power ang Pilipinas para i-extract si Duterte kagaya ng ginawa ni Donald Trump na meron talaga superior military power ginawa kay President Nicolas Maduro ng Venezuela. So tayo kahit Vietnam lang siguro militarily o Thailand o Malaysia or Indonesia militarily mas powerful sa atin. Lalo na kakalabanin natin yung 125 member countries ng International Criminal Court. Kaya sabi ng korte, wala na. Baka hindi na namin i-rule ito kasi tapos na, wala na si Duterte. Ano pa magagawa natin, ha? Pero humirit pa rin itong tatlo. Nag-file sila ng memorandum sa Supreme Court, ha? At sabi ni Baste, ni Kitty, at ni Pulong, through their lawyer na si Attorney Harry Roque, kailangan pa daw gumalaw ang Supreme Court. Hindi pa daw natapos itong issue. Kasi daw, from the beginning or void ab initio, void from the beginning, yung arrest and summary extradition ni Duterte. Sabi nila maalis lang daw itong saysay ng petition nila kung si Duterte na ibalik na dito si Digong or itong si Baste inatras na niya yung petition for writ of habeas corpus or kung nakonfirma daw ng korte na nandito na nga si former President Duterte at nakalabas na ng kulungan. At sabi ni Baste, ni Pulong, in the instant case, there exists an actual case or controversy. Currently, former President Duterte is still in detention. He has not returned and is still being detained illegally in the ICC. Hence, this honorable court may still settle the issue of the legality of his arrest. So sabi nila, buhay pa itong petition natin at namin, hindi pa nga naibalik si Duterte. Kaya dapat gumawa pa ng ruling ang Supreme Court. Yun. So, ano pang gagawin rulings? Kung pagbigyan sila, ma-implement ba yan ng Marcos administration? Kung hindi rin sila pagbigyan, sayang lang oras ng korte, sayang lang, So, sayang lang pera na binabayaran natin sa korte kasi talagang moot and academic na ito kasi wala nang way para maibalik si Duterte, At sabi pa kanila dito na unconstitutional ito. Kaya from the beginning, hindi illegal itong ginawa ng Marcos administration. At sabi nila, kahit daw nakakulong si Duterte, hindi pa rin naalis yung responsibilidad ng Supreme Court para orderan ang pagbabalik nito. At marami silang mga kaso na side dito. Yung sa Amerika pa nga, Guantanamo Bay issue, yung may isang detainee, kinestyon itong bagay nito. At meron rin sila mga local issue, yung Villavicencio versus Lugban. Pero lahat naman itong issue hindi involving yung pag-surrender ng presidente sa ICC. Meron rin local case, gano'n meron hindi daw isa pang argument ni Pulong na
hindi daw na review itong arrest warrant ng Supreme Court, hindi daw ram na review ng Interpol. So ang dami mga technicality. Pero bottom line is kahit ano pang ruling gagawin ng Supreme Court, kaya ba natin i-enforce yan, ha? So good luck na lang sa inyo. Pero ang nakikita natin dito, ha, hindi nila alam na nila ito na hindi na ito ma-apply kay Duterte kasi wala na nga sa bansa si Duterte. Pero sa tingin ko, their action sa pagpe-pressure sa Supreme Court ay intended to protect Sara Duterte, intended to protect Bato de la Rosa at Bongo. Kasi syempre dahil natuto na sila sa kay Duterte na on a weekend wala sila nagawa. So kung maaresto rin ito si Sara or si Bato o si Bongo during a weekday, so syempre aakyat sila yan sa Korte Suprema. So at least maharang nila, they will be able to buy time at makakagawa pa sila ng anuman aksyon para pigilan yung eventual surrender sa ICC ni Sara Duterte, Bongo or Bato de la Rosa kung mailabas na nga yung arrest warrant sa kanila. So kumbaga ginagawa nila ito para siguraduhin na hindi nga mangyari sa tatlong ito yung nangyari kay Digong, kung saan ang bilis-bilis kumilos nila Nicolas Torre at within one day na paalis kaagad at hindi gumalaw ang Supreme Court. So ngayon at least hindi na sila kailangan mag-apply ng panibagong petition sa Supreme Court, pending na yung petition na yan. So tingnan natin how this issue will go. Pero basta maganda rin nga mag-rule na lang ang Supreme Court at sabihin moot and academic para magiging jurisprudence na rin ito para kung naaresto si Sara, naaresto si Bongo, naaresto si Bato, ito na rin ang ruling gagamitin sa mga kaso nila. Pero one thing is clear, they are definitely in a panic mode. Siguro naamoy na nila na although meron rin sinasabi sa mga complainants sa ICC baka malayo daw na pati si Sara ma-issuean ng warrant of arrest. Pero syempre, only the court knows, only the ICC judges knows. What if later on na-evaluate nila yung mga ebidensya at nakita nila involved talaga si Sara. So beke naman, baka kaya nagpapanig na itong tatlo, si Pulong, si Baste at si Kitty Duterte, humihingi na, nagko-call a friend na dito sa Supreme Court kung saan 13 of the 15 justices ay are appointed ni Duterte. So baka naamoy na rin sila, at natatakot na rin sila, panic mode na rin sila, na within the year baka lalabas na rin yung arrest warrant kay Sara Duterte, kaya inuunahan na nila ang korte. Sana nga, cross our fingers, mangyayari yan within the week, within the year. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and especially this pre-recorded vlog. Good day to all and see you in my next vlog.